Itong paghihiwalay sa dalawang grupo ng Straw Hat Pirates at paglaban sa isang mahinang karakter sa pag-uumpisa ng isang arc, nasaksihan na nga natin to during Punk Hazard arc. Kung maaalala nyo, nahati nga rin sa dalawang grupo itong Straw Hat Pirates. At later on nga, kumalaban rin sila ng isang mahinang karakter, which is itong Higanting Dragon na madali rin naman nilang natalo. Bali itong sitwasyon nga na to, muli na naman nating nasaksihan ngayong Elbaf arc. Teka, paano ba natin nasabi na mahinang karakter lang itong kalaban ngayon nila Luffy na si Road? Dahil during Dressrosa arc nga nakita natin kung paano lumaban itong si Harudin. Nasaksihan nga natin na in Gear 2 form lang nagawa na siyang mapabagsak ni Luffy. Imagine guys Gear 2 lang at base attack lang ang ginamit netong si Luffy. At the fact nga na ito yung captain netong si Road, this speaks volume kung gaano ba talaga kalakas itong giant na to. So isa nga lang yan sa topic natin ngayong araw na to. Bali ito na nga yung analysis video natin para sa latest chapter ng manga na chapter 1129. At para umpisahan nga itong topic natin, unahin na nating pag-usapan yung tanong kung nasaan ba talaga itong Straw Hat Pirates. Bali magbe-base nga tayo sa dalawang statement na nabanggit ni Rhodes sa chapter na to, which is itong hindi niya natuloy na pagsasabi na nasa room daw niya itong Straw Hat Pirates, at itong pagbibigkas niya na nasa Giant Detention Center daw talaga itong sila Luffy. So sa dalawang sinabi nga na to ni Road, dito tayo makakakuha ng clue sa kung nasaan na ba talaga ngayon itong sila Luffy. Kung yung unang statement nga ni Road na nasa kwarto daw niya itong Straw Hat Pirates ang totoo, ang ibig sabihin nga nito nasa Elbaf na talaga itong sila Luffy, since obvious naman na dito nakatira ang mga giants. Kung yung ikalawang statement naman niya na nasa Giant Detention Center daw itong sila Luffy, dito na papasok yung possibility na wala pa sa Elbaf itong Straw Hat Pirates, dahil as the word itself, detention center, meaning nasa kulungan lang itong sila Luffy ngayon, at possible na hiwalay ito sa Elbaf. Maybe nasa isang isla lang ngayon itong si Road malapit sa Elbaf. So uulitin ko lang na merong dalawang possibility sa kung nasaan na ngayon itong sila Luffy. Una nasa Elbaf na talaga sila, which is nasa kwarto lang talaga sila ni Road. At ikalawa wala pa talaga sila sa Elbaf at nasa detention center lang sila malapit sa mismong Elbaf. Yes, may isa pang ang clue na ipinakita sa chapter na to, which is yung ipinakita sa huling panel na pagkasira ni Luffy sa pader. Nakakita tayo ng magka-align na pader. Pero itong clue kasi na to pasok pa rin sa dalawang possibility natin na pwedeng nasa kwarto lang sila ni Road o nasa isang detention center lang sila. Kaya hindi natin to pwedeng gawing basis. Pero I'm sure na marireveal naman na kung nasaan na talaga itong sila Luffy sa next chapter. Anyway, ngayon mapunta naman tayo sa ginawang atake ni Luffy. Ang naging highlights nga sa atake niyang to itong pagre-reveal na kaya na palang gamitin ni Luffy ang Gear 4 sa isang specific lang na parte ng katawan niya. Meaning indikasyon ito na talagang master na ni Luffy itong Gear 4. At nakakatuwa nga itong makita dahil ang ibig sabihin nga nito nag-i-improve itong si Luffy. At the fact nga na may panibagong gear siya, which is yung Gear 5, paniguradong dito na tayo magfo-focus para sa susunod na improvements niya. So yung nakita pala natin sa chapter 1127 na pag-atake ni Luffy ng Elephant Gun gamit yung Gear 4, hindi pala ito error sa part ni Oda o sa part ng translation. Talaga palang ito yung ginamit na atake ni Luffy. Sa part naman ng pagre-reveal na itong Sun God pala si Road, na-foreshadow na nga ito ni Oda way back chapter 898 pa. Dahil yung cover page nga sa oras na to si Road mismo. At ang title nga ng chapter na to I Will Return, which is nasaksihan nga natin ngayon. Nag-return nga itong si Road. Sa nakita naman nating atake na ginawa sa kanya ni Nami na Thunderbolt, parang naging Battle of Navigator nga itong scene na to. Dahil sa mga hindi nakakaalam, si Road nga ang navigator ng New Giant Warrior Pirates. Madagdag pa nga na ang ironic lang na ang tawag ni Road sa sarili niya God or Sun God.
agad. At coincidentally nga na yung captain niyang si Harudin ang mismong nag-angat kay Usopp during Dressrosa arc para naman matawag si Usopp na isa ring god, which is si God Usopp. At since wala na nga tayong balita pa kay Harudin pagtapos ng Dressrosa arc, I wonder kung nandito ba siya ngayon sa Elbaf. Since kung nandito nga siya ngayon, magiging malaking part siya ng arc na to. Dahil sa may history na nga siya sa Straw Hat Pirates. Sa part naman ng alagang hayop ni Road, finally nga na ni-reveal na yung itsura ng rabbit na binanatan ni Luffy sa pag-uumpisa ng arc na to. Kung matatandaan nyo, sa pag-uumpisa ng chapter na to, nadulas ngang sabihin ni Road na alagang hayop niya daw talaga itong mga servant niya. At since ipinakita nga in recent chapters na nakakapag-transform into lion itong pusa na kasama ngayon ng Straw Hat Pirates, I wonder kung ganito ba talaga ang mga hayop sa Elbaf. Nakakapag-transform ba talaga sila ng normal lang? Dahil as I've said nga, pinunto nga ito nila Brogy at Dory nung makita nila ang transformations ng mga Gorosei, na yung itsura daw nitong mga elders very similar sa mga hayop na makikita sa Elbaf. Bale overall nga nakita natin kung paano binalance ni Oda sa chapter na to yung buong Straw Hat Pirates. Dahil sa mga recent arcs nga sa tuwing magkasama itong Big Three natin laging sila ang nagiging highlight sa paglaban o sa pag-atake sa mga katapat nila. Since kailangan nga nilang protektahan yung mas mahihina nilang kasamahan. Pero ngayon nga medyo nag-step back ng konti itong sila Zoro at Sanji. At ang nakita nga nating nagpasikat ngayon itong sila Nami at Usopp. Nakakatuwa nga ring isipin na dahan-dahan nang kumukonekta ngayon kay Luffy itong Straw Hat Grand Fleet niya. Una itong sila Sai at Leo na inatake si St. Carlos sa Merijoa. Ikalawa itong si Bartolomeo na nag-cause naman ng problema kay Shanks. At ngayon nga ito ng bata ni Harudin na pinapahirapan naman ngayon itong sila Luffy. Nakakatuwa nga na ayaw talagang mabuo ni Luffy ang Straw Hat Grand Fleet, which is pinilit nga lang siya kaya ito nabuo. At mukhang tama nga yung hinala ni Luffy dahil itong apat ngang kapitan sa Grand Fleet niya nagkokos ngayon ng gulo. Kaya naman I wonder kung anong kapahamakan pa ang gagawin ng iba pa niyang kapitan sa Grand Fleet na to. Anyway, bago nga matapos itong video na to, meron nga tayong nilabas na bagong merch para sa inyo. So, 3 klase nga ito at konti lang yung pinroduce natin. Kaya maaaring mabilis lang tong maubos. Kung trip nyo nga ng mga damit na to, ilalagay ko na lang yung link sa comment section sa ibaba kung saan nyo ito mabibili. Bali kung wala naman kayong pera, wag kayong mag-alala. Gagawa nga tayo ng raffle para sa mga merch na to. Ang gagawin nyo nga lang i-like itong 3 page natin. So i-check ko nga kung nakalike talaga kayo sa 3 page na to bago natin sabihin o i-announce kung sino ang mananalo at makakakuha ng mga libreng merch na to. Ilalagay ko na nga lang rin yung mga link neto sa comment section sa ibaba. Bali ayan na nga yung analysis video natin para sa latest chapter ng manga na chapter 1129. So yun lang, peace!